Itinutok ng bata ang baril sa leon pero agad itong ibinaba. Ayaw niyang saktan ang hayop. Nagulat siya nang lumambot ang tingin ng leon pero biglang nagpaputok ang ama. Bago pa man makapag-react ang bata, nagalit ng husto ang leon. Nagpanik ang kanyang ama at nagpaputok pa ng ilang beses pero huli na ang lahat. Tinangay ng haring leon ang bata. Habang nawawalan ng malay ang bata, pumatak ang dugo ng leon sa kanyang sugat at tumagos sa kanyang maong. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magbago ang kanyang katawan sa paraang nakakagulat. Tila may naramdaman ang leon kaya lumingon ito at naglakad palayo. Milagrosong nakaligtas ang bata. Mula noon, nagkaroon siya ng malalim na pagmamahal sa mga hayop. Pag-uwi niya sa bahay, galit siyang pinagalitan ng kanyang ama at tinawag siyang mahina. Ngunit nang makita ng bata ang ulo ng haring leon na nakasabit sa dingding, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Matinding pagtatalo sa ama, umalis siya at bumalik sa kapatagan. Di nagtagal, nakarinig siya ng ugong. Paglingon, nakita niya kawan ng kalabaw na sumusugod. Akala niya ay mamamatay na, kaya tinakpan ulo ng braso. Ngunit sa gulat niya, tumakbo lang ang kawan lampas sa kanya. Huminto ang pinuno, siniguradong ligtas siya at mahinahong naglakad palayo. Napagtanto ng bata ang kanyang mga bagong kakayahan. Kayanan niyang tumakbo ng mas mabilis sa tseta. Sa isang hagis, kayanan niyang tumama ng puno mula sa malayo. Naging napakatalas din ng kanyang pandinig. Isang araw, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa isang malayo. Umakyat siya sa puno, nakita ang mga ngaso sa malayo. Mabilis siyang nagtungo roon, ngunit huli na. Nang makita ang mga patay na hayop, galit ang naramdaman niya. Itinutok ng mga poacher ang kanilang mga baril sa kanya at sinabihang umalis na siya. Ngunit lalo lang siyang nagngit-ngit sa galit, agad niya silang tinalo. Mula noon, nanumpa siyang papatayin ang bawat poacher. Lumipas ang 20 taon, lumaki ang bata at naging isang bihasang mamamatay tao na nanghuli ng mga poacher isa-isa. Isang araw, nagpanggap siyang bilanggo at pumasok sa isang bilangguan. Natagpuan niya ang silid ng boss ng krimen at lumuhod na parang sumusuko. Pagkatapos ng walang babala, kinuha niya ang isang balaraw ng ngipin ng tigre at mabilis na pinatay ang dalawa sa mga tauhan ng boss. Nagpanik ang boss at sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Pagkarinig sa ingay, nagmamadaling pumasok ang mga gwardya pero inihagis sila ng lalaki palabas ng gusali. Umakyat siya sa kisame, sinira ang rehas na bakal at nagtungo sa rooftop. Nakita siya ng ilang scout pero tumakbo siya ng mabilis. Iniilagan ang bawat bala at matagumpay na nakatakas. Pagkatapos, dumating ang snowstorm at naligaw siya. Ang mas malala pa, may lumitaw na lobo sa harap niya pero nanatili siyang kalmado. Sa halip na magpanik, dahan-dahan siyang nakipag-ugnayan sa lobo. Inakay siya ng lobo patungo sa kaligtasan. Sa wakas, nakahanap siya ng eroplano at nakaalis na. Mula noon, wala nang mga ngaso ang naglakas loob na bumalik sa lupang pinoprotektahan niya. Tungkol sa kung tama ba ang ginawa niya, depende yon sa kung paano mo tinitingnan ang hustisya at paghihigante.